So ngayon mag-vlog kami at ang aming title is ang literature. Literature na makikita sa aming paaralan. At ito ang ating mga kagrupo. Clarence Sabila, Jega Gerson, John at si Rod Emerson. So, ano nga bang literature? Literature refers to the written works that are considered to have artistic and intellectual value. It encompasses a wide range of genres, including fiction, poetry, drama, and non-fiction. Yun lang. Wala kaming mahanap na libro about literature. So, lipat bahay. At syempre, pumunta kami kanina sa library at wala kaming nakitang libro. So, pumiram kami sa aming mga aking guro noong grade 10 kami at ito ang No Limit ang Hiri at ang El Filibusterismo na sinulat ni Jose Rizal. Yan. At yun lang. Thank you. Bye-bye. Ito ang nobela ni Dr. Jose Rizal na ginamit niya upang ipahiwatig sa mga Pilipino ang nangyari sa ating lipunan noong panahon ng mga Kastila sa ating bansa. Ang nobelang No Limit ang Hiri, maraming bagay ang nangyari sa ating bansa noong panahon ng Kastila. Ito ay ang pang-abuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang paggamit ng relihiyon upang takutin ang mga mamamayang Pilipino. Ito ay epekto ng pagkamulat sa realidad sa mga Pilipino at sila ay nag-alsa upang maging malaya tayo sa Kastila. Hindi naging madali ang pag-aalsang ginawa ng mga Pilipino. Dugo, pawis, pagod at buhay ang naging kapalit ng paglaya ng bayang pinakamamahal natin. Maraming Pilipino ang nagbanat ng boto upang mapasakamay natin ang inang bayan. Ito naman ang karugtong ng No Limit ang Hiri, ang El Filibusterismo na sinulat ni Jose Rizal na may malalim at kabuluhang epekto ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo Espanyol. Narito ang ilang mga epekto pagmulat sa kamalayan. Ang nobela ay nagmula sa maraming Pilipino na kalupitan at katiwalian ng mga Espanyol, partikular na mga praile at mga pamalaan. Ipinapakita nito ang kawalan ng hustisya, diskriminasyon na karanasan ng Pilipino na naging sanhi ng magising ang kanilang diwa ng nasyonalismo. Pangalawa, pagpapalakas ng kilusang propaganda. Ang El Filibusterismo ay nagpapalakas ng loob ng mga leader ng kilusang propaganda at mga revolusyonaryo na ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Naging inspirasyon ito para sa mga mamamayan na magkaisa at labanan ang kolonyal na pamahalaan. Pangatlo, pag-usbong ng revolusyon kasama ng No Limit ang Hiri, ang El Filibusterismo ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga revolusyon. Kabilang si Andres Bonifacio at ang katipunan na nagpasimuno ng armadong pag-aasa laban sa mga Espanyol. Nakita pangangailangan ng radikal na pagbabago na hindi makakamtan sa mamayapang paraan.
Pang-apat, pagbabago sa pagtingin sa agham ng edukasyon. Ang nobela ay nagtulak sa mga Pilipino na magbigay halaga sa edukasyon bilang susi ng kalayaan at kaunlaran. Ipinakita nito ang kakulangan ng sistema ng edukasyon sa ilalim ng mga Espanyol at mga pangangailangang magkaroon ng tunay na kaalaman at karunungan upang makalaya mula sa pananakop. Panglima, pag-usbong ng kultural na pagkakailan. Ang El Filibustrismo ay nag-ambag sa pagbuo ng pambansang pagkakailan ng mga Pilipino. Nakatulong ito sa pagbuo ng isang kolektibong kamalayanan tungkol sa kanilang kalagayan bilang isang kasakop na bayan at ang kanilang pangarap na maging isang malaya at makatarungang lipunan. Sa kalooban, ang El Filibustrismo ay hindi lamang isang nobela kundi isang makapangyarihang instrumento na nagbigay sigla sa mga Pilipino upang ipaglaban kanilang mga karapatan at kasarilinan.